Nakaramdam kaming lahat ng malakas na pagyanig na nagmula sa ilalim ng lupa. Mula iyon sa malayo pero pakiramdam ko parang may napakalaking bagay na gustong kumawala mula sa ilalim ng lupa. Parating na ang mga kapatid ko. Bulong ni Amanda. Kapatid niya? Titans? Shit. Gusto niyo ba talagang mamatay kasama ng sangkatauhan? Dagdag pa ni Amanda. Ako pa rin naman ang magiging Diyos niyo pag namatay kayo. Wala kayong pagpipilian. Tumatawang pahayag niya. Alec, may naisip ka? Bulong ko sa katabi ko. She's invincible because of the poisoned air around her. But it has weakness. Bulong nito. Ano? It doesn't have a will of its own. Si Amanda ang nagkokontrol sa hangin. Kaya kapag sinugod natin siya ng sabay-sabay, she can be distracted too. Mahigit 100 ng mga tauhang pwedeng makatulong sa amin sa plano. We can't battle her in short distance, kaya kailangan namin lumayo sa kanya. Dumating si Mrs. Villamor, kasama ng ilang mga tauhan nito na may dalang mga bagong armas. We started firing high-powered weapons at her from a distance. Lahat nasasalag ng hangin iyon. Kaya to distract Amanda, we throw several cans of tear gas on her. It creates heavy and dark smoke she couldn't see us anymore. Tinamaan siya ng mga balang pinaulan namin sa kanya. Nang humupa ang usok, kitang-kita namin kung paano namulat nag-apoy ang mga mata ni Amanda sa galit. Tinunaw ng umuusok niyang katawan ng mga tingga ng balang pumasok sa katawan niya. Hinahamon niyo talaga ako? Isa-isa kong pinagmasdan ng mga tauhan na lamunin ng malakas na hangin na nagmula sa mga kamay ni Amanda. Nang tamaan ako ng hangin na yon, umampas ang katawan ko sa pader ng mansyon. Halos mabiyak iyon. Alam kong nabali ang buto ko dahil sa sobrang sakit. Ganon din na nangyari kina Alec, John at Lee. Malulumpo muna kami bago mamatay. Naramdaman ko ulit ang pagyanig ng lupa. Katapusan na yata ng buong mundo to. Napahiga ako ng tuluyan sa lupa. Gusto nang pumikit ng mga mata ko sa sobrang pagod, sa sobrang sakit ng mga butong nabali sa akin at sa sobrang kawalan na ng pag-asa. Pero isang itim na sapatos ang dumaan sa harap ko. Nakita kong naglakad ito patungo sa direksyon ni Amanda. My vision was blurry. Pinilit kong iangat ang paningin ko para makita kung sino ang pangahas na iyon. Ganun na lamang ang pagkagulat ko ng mukha ni Brian ang nakita ko. Hindi ako sigurado kasi malabo ang paningin ko. Pero si Brian nga ang naaaninag ng mga mata ko. He was wearing a black suit with silver blades on both hands. Buhay siya? At tatapusin niya na ba si Amanda? Things are getting exciting. I can't pass out now. Pinilit kong kumubli sa likod ng mga tipak ng pader na gumuho mula sa matinding laban ni na Brian at Amanda. Nang makarecover ang paningin ko, na siguro kung si Brian nga ang dumating at nagsalba sa aming lahat. Akala ko patay na siya, tanong ni John. Akala ko din, sabi ko habang binebendahan ng malaking sugat ko sa braso, na siyang nagpahina ng katawan ko dahil sa malakas na agos ng dugo. Malala ba yan? Tanong ni Lee. Umiling ako. Kaya ko to. Muntik na akong matigok na naman kanina. Damn, ayoko nang bumalik sa underworld. Ang babaho ng mga patay doon. We all ducked when large chunks of bricks fell on us. Napilitan kami maglipat ng pwesto. Nagiging mapanira ng laban ng dalawa. Binalik ko ang atensyon kina Brian at Amanda. Mukhang sa pagkakataong ito, sa muling pagkabuhay ni Brian, desidido na nga siyang patumbahin si Amanda. Nakikita ko sa mga mata niya ang kagustuhang mapatay ang kalaban. The blades he was holding, hindi yung basta-basta patalim lang. Gawa yun sa tubig. Kulay asul ang liwanag na bumabalot dito at yun ang tila pinanggagalingan ng kakaibang lakas ni Brian para lumaban sa Diyos ng underworld. Hindi rin niya iniindang lason sa hangin na nakapalibot sa katawan ni Amanda. Dahil yun sa basang katawan ni Brian, pinoprotektahan siya ng tubig na nakabalot sa katawan niya. Sugo nga siya ni Poseidon. Nasa kanya ng kapangyarihang kailangan niya ngayon para puksain si Amanda. Magkasing bilis sila at magkasing lakas. Sa tuwing inaatake ni Amanda ng itim na hangin si Brian, naglalabas ng tubig ang sandata nito na siyang pumapatay sa lason na dulot ng hangin. Nawasak ng buong paligid sa tindi ng labanan nila. Hindi na rin kami pwedeng lumabas at tumulong dahil na rin sa sagad na ang lakas naming lahat. Si Brian na lang ang pag-asa. Kailangan tapusin niya si Amanda bago pa man mabuhay ang mga kapatid nito tuluyang makawala sa underworld. He has to kill her soon. Mukhang hindi niya gagawin yun, sagot ni John. Hindi mo ba napapansin?
Sinubukan lang niyang i-corner si Amanda. Hindi niya talaga ito sinasaktan. Umiiwas lang ng umiiwas si Brian. Yun din ang napapansin ko. Kanina pa niya dapat nagilitan ng leeg si Amanda. Hindi niya ginawa. Dagdag ni Alec. Nababaliw na talaga siya. Hindi na si Amanda yan. Napamura kaming lahat nang makita namin bumagsak mula sa ere si Brian at gumulong sa lupa. Tumawa ng malakas si Amanda. Tatakbo na sana si Lee upang alalayan si Brian pero pinigil namin siya. Wag! Huwag kang makikialam. Hindi ka makakatulong. Nagtagis ang panga ni Lee. Pinagmasdan namin bumangon si Brian na may panibagong bangis sa mga mata. Walang kwentang bangis na yun kung patuloy siyang magpapadikta sa letseng pagmamahal niya sa babaeng patay na. Brian! Makinig ka! Sigaw ko. Patay na si Amanda. Si Hades na yung kaharap mo. Kaya kung ayaw mong mamatay sa pangalawang pagkakataon, gawin mo na kung anong dapat mong gawin. Tapusin mo na siya. Narinig niya ako dahil tumingin siya sa gawi ko. Ganon din si Amanda. Tumahimik ka! Sigaw ng halimaw. Tapos pinaulan ng kami na naglalakihang bato. Mabuti na lamang may lakas na ulit kami para iwasan ang mga yon. Kaya nga lang ay masama ang naging tingin sa akin ng mga kasama ko. Manahimik ka, Ares! Asik ni Alec. Irap ang isinagot ko sa kanya. Alam ko naman na kampihan silang lahat pagdating kay Amanda. Hindi makaintindi na hindi na si Amanda babaeng halimaw na yan. Wala na si Amanda. Nang ibalik ko ang mga mata ko sa laban, ang hinihintay na sandali ni Brian, dumating na. Napuruhan nito sa braso si Amanda. Hindi nito magamit ang kapangyarihan ng hangin dahil napuno ng laso na nagmula sa sandata ni Brian ang katawan nito. Nangihinang lumugmok sa lupa si Amanda. Brian, mahal ko. Umiiyak nitong pagmamakaawa. Tiningnan ko ang mukha ni Brian. Nababasa kong awa sa mga mata niya. Hindi maaari. Pagkakataon na niyang patayin ng halimaw. Hinila akong bakal na nakausli sa sementong nasa harap ko. Kung hindi ito kayang patayin ni Brian at ng lahat ng tao dito, ako gagawa nun. Brian, ako to, si Amanda. Huwag mo akong patayin. Natatakot ako. Hinila ako ni Alec at Lee bago pa man ako makatayo at makalapit kay Amanda. Dahan-dahang lumapit si Brian kay Amanda. Lumuhod siya upang maiangat ang katawan ni Amanda sa lupa. Bitawan niyo ako! Sigaw ko sa mga nakahawak sa akin. Alam kong naghahanap lang ng pagkakataon ng halimaw na maisahan si Brian. Ngayon ang tamang oras para patayin ito. Amanda, bulong ni Brian habang nakatitig sa mga mata ni Amanda. I'm sorry I had to hurt you. I'm sorry I had to leave earlier. I'm sorry I can't protect you. It's okay. It's okay, love. Pero habang sinasabi yun ni Amanda, nanlaki ang mga mata ko nang umangat ang kamay nito sa likuran ni Brian. Lumitaw ang isang matalas na punyal na pilak sa kamay nito na handang isaksak sa likod ni Brian. Sa likod mo! Sigaw naming lahat. Pero mukhang alam ni Brian iyon. Bago pa man kasi makasigaw, ibinaon niya sa dibdib ni Amanda ang asul na espadang hawak nito. The devil let out a very demonic cry. I love you, Amanda mo. Remember me when you return back to life. Promise me. Please. He said before she-devil closed her eyes. Pagkarinig ko ng mga huling salita na yun ni Brian kay Amanda, biglang parang may tumusok sa utak ko. Napagapang at napagulong ako sa lupa sa sobrang sakit. Hindi lang ako, pati na lahat ng mga tao sa paligid ko. Tila nararanasan ng sakit na kagaya ng nararamdaman ko. Anong nangyayari? Kagagawan pa ba ito ng halimaw? O ni Brian? Patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa tuluyan ang bumigay ang sistema ko. Nagdilim ang paningin ko at hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Private plane will be leaving for Philippines in 30 minutes, Mr. Villamor. Anunsyo ng personal assistant kong si Rochelle Garcia while wearing her always glamorous smile. Tumangulang ako. Philippines. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling bumisita sa Pilipinas. Pero sa tuwing nababanggit sa akin ang lugar na yon, parang may kumukurot sa puso ko. Parang may mga alaalang nabura sa utak ko na kahit anong pilit kong alalahanin hindi ko magawa. Nitong mga huling linggo hindi ko maintindihan ang sarili ko. I had to see a psychiatrist just to check if I'm still normal. Cause most of the time in the middle of my busy schedule, I find myself crying over things I cannot remember.
My heart is empty and I'm longing for something or someone I do not know. Pupunta ako sa Pilipinas upang asikasuhin ang ilang mga kliyente. Ilang araw akong mamamalagi doon. Umaasa akong kapag umalis ako ng palasyo, tatantanan ako ng mga masasamang panaginip na dumadalaw sa akin gabi-gabi. Nang umandar ang eroplano, pinilit kong maging komportable sa higaan ko. Ipinikit ko ang mga mata ko. Who are you? I said in Greek. Pagdilat ko ng mga mata ko, nasa kakaibang lugar na ako, kung saan lahat ng bagay ay nagliliwanag. Nasa harapan ko ang tatlong napakagagandang mga babae. Nakabalot ng puti ang katawan at nababalot din ng ginto ang mga braso at leeg nila. We are the time and fate deities. We hold your future in the palm of our hands. Sabi ng isa sa kaparehong Griyegong lengguwaheng binitawan ko. And oh, Amanda's fate too. Sabat ng isa. Noon ko lang napansin na hindi sumasayad ang paa nila sa lupa. Lumulutang sila. Iginala akong paningin ko. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar ang napuntahan ko. Nasaan ako? Nandito ka sa Olympus. Mas pinili mong kitilin ang sarili mong buhay kaysa ang isakripisyong babaeng mahal mo. Naaalala mo na? Nagplay sa utak kong nangyari sa lake. Kasama ni Amanda. Tama, ni Amanda. Anong nangyari sa kanya? Ligtas na ba siya? Ibabalik ka na ni Poseidon sa lupa. Hindi ka pwedeng mamatay nang hindi mo nagagawa ng maayos ang misyon mo sa mundo. Papatayin mo si Amanda dahil hindi pwedeng hindi. Ang maamo nilang mukha ay napalitan ng galit. Nag-apoy ang mata ng bawat isa sa kanila. Magkakapareho sila ng mukha at magkakapareho din ng boses. Ang gintong ahas na nakaikot sa braso nila ay biglang gumalaw at nabigyan ng buhay. Tinalikuran ako ni Poseidon ng mga panahong nananalangin ako sa kanya. Pinili kong iligtas si Amanda. Wala akong pakialam sa ibang bagay maliban sa kanya. What makes you think na babalik ako sa lupa at papatayin ng babaeng pinili kong iligtas kapalit ng pagkawasak ng mundo? Makasarili ako, oo. Pero hindi ba't mas makasarili ang mga Diyos nyo? Tumawa ng malakas ang tatlong babae na halos ikasira ng tenga ko. Sa tingin mo ba na iligtas mo siya? Sinakop nga ni Hades ang katawan niya. Ang espiritu ng babaeng mahal mo ay nakakulong sa kawalan at tumatangis. Hindi siya makakalaya hanggat hindi mo na ibabalik sa dapat niyang kalagyan si Hades. Kailangan mo siyang ibalik sa underworld at selyuhan itong muli. Yun ang misyon mo. Yun ang kaisa-isang bagay na hindi mo kailanman dapat natalikuran. Huli na ang lahat. Walang emosyon kong sagot. Tinalikuran ko sila pero lumitaw sila sa harap ko. Hindi pa huli ang lahat. Hawak naming mga fates ang oras at kapalaran. Maaari naming ibalik ang lahat sa dati. Maaaring tumulong si Zeus na ibalik ang buhay ni Amanda na kagaya ng dati na parang walang nangyari. Yun ay kung susunod ka sa kagustuhan ng mga nakatataas na pinuno ng Olympus. Gamit ang pinagsama-sama naming lakas at kapangyarihan, we can turn the hands of time back to where it all began. All you need to do is to defeat the goddess of the underworld. Siya lang ang kalaban dito, Brian. Siya lang ang kailangan mong patumbahin. Gagawin niyo yun? Ibabalik niyo ang lahat sa dati na parang walang nangyari? Ang pagkakaalam ko, mapagtanim ng sama ng loob ang mga Diyos ng Olympus. Hindi ba kayo nagalit na mas pinili ko si Amanda kaysa sa misyon ko? Ngumisi na naman silang tatlo at nagpaikot-ikot sa akin. Malalamig ang kamay nilang humahaplos sa pisngi ko. Galit kami. Galit na galit. Bulong nila. Kaya nga paparusahan ka namin pagkatapos ng lahat ng ito. Kapag binalik namin ang oras, tatanggalin namin lahat ng alaala mo kay Amanda. Ganon din ang lahat ng alaala niya sa'yo. Makakalimutan niyo ang isa't isa. Kahit kailan. Hindi kayo pwedeng magsama at magmahalan. You might be the fates. Maaari niyong ibalik ang oras at paglaruan ng kapalaran. Pero hindi niyo sakop ang puso ng mga tao. At sigurado kung hindi papayag si Eros at si Aphrodite, napigilan niyong magmahalang kahit na sino sa mga nilalang sa mundo. Tinawanan ulit ako ng mga babae. Paano ka mamahalin ni Amanda kung hindi na kayo magkikita kahit kailan? Dadalhin siya ng puso niya sa akin. Makakalimutan niyang mukha ko, pero hindi ang pagmamahal niya para sa akin. Tandaan niyo yan. Babalik ng kusa sa akin si Amanda.
Sumama ang mukha ng tatlo. Bumangis sa mga ito na para bang gusto na akong patayin sa mga oras na yon. Marahas nila akong itinulak sa isang walang hanggang bangin. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw at hintayin ang pagbagsak ng katawan ko sa lupa. Sir, Mr. Villamor, lalapag na po tayo. Napahawak ako sa dibdib ko. Masamang panaginip na naman. Pinagpawisan ako ng sobra. Nag-alala si Rochelle kaya pinatawagan kaagad ako sa doktor na nasa loob ng eroplano. His vital signs are stable, sabi ng doktor. I'm fine, Rochelle. Sir, are you sure? Do you need to go to the hospital first? I said I'm fine. Nananaginip ako. Nanaginip lang ako. Naalala niyo po bang panaginip niyo ngayon? Napatitig ako sa magandang mukha ng assistant ko. Nakakatawa. Hindi ko maalala. Ganito ako, gumigising mula sa bangungot na hindi man lang alam kung tungkol saan ang naging panaginip ko. Hello? Sino to? Tanong ko agad ng isang hindi kilalang numero ang tumawag sa cellphone ko. Pagod ako sa magdamag na trabaho kaya nakahilata lang ako sa sofa. Bouncer ako sa club. Samantalang waitress naman tong malalandi kong kaibigan na wala nang ginawa kundi agawan ako ng mga pictures ni Brian My Loves Villamor. Ate mo to. Nasa Pilipinas ang amo ko kaya nandito ako. Napabangon ako mula sa pagkakahiga. Ate Rochelle, nandito ka? Aray, Amanda, ang sakit sa tenga. Ay, sorry ate. Pupuntahan ba kita? Masungit ang boss ko. Hindi pwedeng bisita kapag oras ng trabaho. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Sige ate. Excited kong sabi. May pasalubong ka ba sa akin? Meron, chocolates and makeup. Kahit yung chocolates na lang. Tumatawa kong sagot. Sige Amanda, I gotta go. Napatalon-talon ako nang maibaba niyang telepono. Tuwang-tuwa ako dahil pagkatapos ng ilang taon makikita ko na ulit si ate. Siya na lang ang natitirang kamag-anak na meron ako. Kaya miss na miss ko na siya. Kasalanan niya, bihira siyang makipag-usap sa akin. Kaya kukulitin ko siya ng kukulitin mamaya. Sino yun Amanda? Tanong ni Lovely. Ate ko, umuwi galing Greece. Pupuntahan ko siya mamaya. Di ba siya yung sabi mo na personal assistant ng isang bilyonaryong Greek? Natanong mo na ba sa ate mo kung kilala ng boss niya yung crush mong si Brian Villamor? Singit ni Samantha. Nagningning ang mga mata ko. Kaya nga excited akong makita si ate kasi itatanong ko. Tapos kapag kilala ng boss niya, mag-a-apply na ako ng trabaho sa kanila. Sabay tawa. Gusto kong makapunta ng Greece. Sana tulungan ako ni ate. Para talaga sa crush mo gagawin mo lahat no? Naman, kahit pang magpasaksak ng espada sa puso, basta si Brian ang gagawa, papayag ako. Baliw, ba't ka naman niya sasaksakin? Napakamot ako sa ulo, ba't ko nga naisip yun? Nanginig tuloy ako. Basta, malapit ko na siyang makita sa personal na nararamdaman ko. Sabay evil laugh na natutunan ko yata nung nakaraang buhay ko. Ang galing ko mag-evil laugh eh. Natatakot nga mga kaibigan ko. Haha. Kinagabihan nagpaalam ako sa trabaho na malilate ako dahil pupuntahan ko ang ate ko. Binigay niya sa akin ang address ng building ng amo niya kaya nagtaxi na lang ako papunta doon. Hinintay ko siya sa loob ng cafe sa ground floor ng building. Nang namataan kong mahabang luxury car na pumarada sa entrada ng building na patayo ako sa upuan ko. Baka yun ang chairman ng company. Sobrang ganda ng kotse. At maraming mga nakaitim na bodyguards na lumabas sa isa pang kotseng nakabuntot sa luxury car na yon. Naglabasan lahat ng staff sa lobby ng building para salubungin ang bagong dating. Wow, baka yun ang taong pinagsisilbihan ni ate. Bilyonaryo ang boss ni ate. Kaya hindi malabong ito din ang may-ari ng napakataas na gusaling ito. Gusto ko sana itong makita kaso natakpan ng view ko ng mga tsismosong empleyado at mga customer ng cafe. Kaya naupo na lang ulit ako. I'm sure matandang mayaman lang yan. Kukuba-kuba. Kung si Brian Villamor ang laman ng sasakyan na yan, pagsisipain kong humarang sa view ko. Haha, kaso hindi kaya. Wapakalsa ko. Ang tagal naman ni ate. Ang mamahal pa naman ng mga kape dito. Mapipilitan pa akong bumili, nakakainis. Tumunog ang cellphone ko. Hello Amanda, nasan ka na? Nasa cafe na ako dito ate. Sa baba ng building nyo. Boss nyo bang dumating kanina? Nakasakay sa mahabang kotse? Oo, something came up. Kailangan ko mag-overtime.
Umuwi ka muna, tatawagan na lang kita bukas. I'm sorry, Amanda. Nadismaya ako. Tiningnan ko ang oras, 11:11 na ng gabi. Wala bang balak ang amo niya na pauwiin siya? Nakakainis naman. Hindi ako nakatulog magdamag dahil sa excitement tapos hindi ko lang pala siya makikita. Sige ate. Ay, bumili pa ako ng napakamahal na kape. Isang baso lang 200 pesos na. Nakakapag-init ng ulo. Ay, asar kong kinuha ang backpack ko tapos lumabas ng cafe. Magje-jeep na lang ako papuntang trabaho. 3 sakay pa yun mula dito. Paalis na ako nang mataanan kong isang matandang babaeng nagpupumilit na makapasok sa loob ng building. Hindi ko sana papansinin kaso'y nakita kong tinulak ito ng guard na nasa front door. Natumbang matanda. Hindi man lang nito tinulungan. Leche, gago to ah. Binalikan ko ang mga ito. Tinulungan ko munang matanda na makatayo bago ko sinipa ng malakas ang binti ng guard na nambastos dito. Gago kang babae ka, ano bang problema mo? Dinuro niya ako pero malakas kong hinampas ang kamay niya. Halos mapasigaw siya sa sakit. Anong problema ko? Nakita kong tinulak mo yung matanda. Wala kang galang. Gaganti sana siya ng sapak sa akin pero mas tinaasan ko ang noo ko. Ano ha? Sasapakin mo ako? Sapak na! Bilisan mo! Ang yabang mo! Tama na yan, miss. Okay lang ako. Pigil sa akin ng matanda. Pasalamat ka ha. Angil ko pa sa guard bago hinila ang matanda palayo. Hindi ako natatakot sa masamang tingin ng guard na yun. Kayang-kaya ko siyang pakainin ng alikabok. Bakit niyo po ba gustong pumasok sa loob, Lola? Tanong ko sa matanda nang makaupo kami sa gilid. Hahanapin ko sana ang apo ko. Hihingi sana ako ng pera. Dahil nasa hospital ang lolo niya. Hindi maoperahan dahil kailangan ng down payment. Wala po ba kayong number niya? Umiling ang matanda. Naku, paano po yan? Bawal po talagang pumasok dyan eh. Isa pa sa dami ng empleyado sa loob, saan naman natin nahagilapin ang apo nyo? Yun na nga eh. Sigurado po ba kayong nasa loob siya? Tumango ang matanda. Oo, sigurado ako. Sige, gagawa tayo ng paraan. Kinuha ko ang cellphone ko. Sinubukan kong tawagan ang number ng ate ko, pero hindi naman nagre-ring iyon. Lola, ganito didistract ko ang mga guard tapos pumuslit ka, okay? Susundan na lang kita sa loob. Ang importante makapasok ka. Sige, sige. Huminga ako ng malalim. Lumunok ng maraming beses. Kinakabahan ako sa gagawin ko pero buhay ng asawa ni Lolang nakasalalay dito. Bahala nang masermonan ni ate mamaya. Hindi naman niya ako pababayaan dito eh. Sumisipol akong bumalik sa front door. Tulad ng inaasahan, pinigilan ng guard ang pagpasok ko dahil wala naman akong company ID at wala akong business sa loob. Pinapapunta ko ng ate ko. Kailangan kong pumasok. Ma'am, hindi pwede. Wala po kayong appointment. Hindi po basta-basta nagpapapasok ng outsider dito kahit na may kakilala kayo sa loob. Di mo ba kilala ang ate ko? Alam mo bang kaya kanyang ipatanggal sa trabaho kung gugustuhin niya? Kung papapasukin mo ako, pababayaan kita. Hindi kita isusumbong. Pero kung magiging matigas ang ulo mo, wala akong magagawa. Papasukin mo na ako. Sinusubukan kong humakbang papasok pero hinarang niya ako at marahas na tinulak palabas kagaya ng ginawa niya sa matanda kanina. Wala talagang galang tong isang to. Nakipagtulakan ako sa kanya. Kinabi ko pa siya para hindi niya mapansin ang pagtakbo ni Lola papasok ng building. Hindi nga pwede. Rumadyo ito sa kasamahan. May nanggugulo dito. Tumawag ka ng pulis. Pulis? Sure ka ba sa sinasabi mo? Kung ikaw kaya ang kasuhan ko ng harassment. Sinubukan kong pumasok ulit pero mas marahas na ito sa pagtulak sa akin. Kapatid ako ni Rochelle Garcia. Naintindihan mo? Ipapatanggal kita sa trabaho mo. Nakakainis ka, wala kang galang sa babae. What's going on here? Dumating ang isang babaeng mukhang manager base sa postura nito. Hindi mo ba alam na kapatid ako ni Rochelle Garcia at asawa ko ng boss mo? Manginig ka na. Sabi ko pa sa guard. Itong babaeng to ma'am, nanggugulo. Nagpatawag na ako ng pulis. Miss, totoo bang kapatid ka ni Ma'am Rochelle? Tanong ng manager. Tumango ako. Oo. Asawa ka ng boss? As in, ng big boss? Nagsisinungaling lang po yan. May kasamang matandayang kanina, gusto lang talaga nilang pumasok. Singit ng guard. Bumuntong hiningang babae. Sige, maupo ka muna sa lobby. Ipapakuha ko ang pangalan mo sa front desk. Itatawag natin sa office ng boss.
Protocol po kasi talaga dito yon, ma'am. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Tipid kong sagot na nakaangat pa rin ang kilay sa guard. Pumasok na po kayo. Nilabas ko pang dila ko sa asar na guard. Nakapasok pa rin ako. Pupuslit na lang ako para hanapin si Lola. Sana mahanap niyang apo niya kaagad. May I have your name and your ID? Sabi sa front desk. Amanda Garcia. ID niyo po? Inabot ko ang ID na meron ako sa club na pinagtatrabahuhan ko. Maghintay lang po kayo sa lobby. Tatawagan ko na po ang boss. Huwag na yung boss. Ate ko na lang. Si Rochelle. Utos po ni manager na tawagan ng boss. Kasi sabi niyo po asawa kayo. Kailangan po namin i-confirm. Nakagat kong labi ko. Ba't ko pa sinabi yun? Nagyabang pa ako. Baka akong madali dito. Paano kapag dinenay ng asawa ko? May naghihintay pong mga pulis sa labas. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Ngumiti ng plastik ang babae. Sa labi na lang po kayo, ma'am. Nangihina akong lumakad papuntang labi. Langya, tumulong lang ako, makukulong pa ako. I cannot. Hingang malalim, Amanda. Huwag masyadong malalim, baka malunod tayo. Putres na buhay to. Sana na lang mahanap ni Lola ang apo niya dahil maka mag-overnight ako sa presinto nito. Langya, sana nagdala ko ng termos. Makapagkape sa preso. Leche. Tatakas ako. Pero hahakbang pa lang ako palayo, isang taga-front desk na sumundo sa akin. I'm sorry po sa misunderstanding, madam. Pinapatuloy na po kayo ni boss sa chairman's office. Nasa 15th floor po iyon. Dito po tayo sa VIP elevator. Sasamahan ko po kayo. Sorry po talaga sa nangyari kanina. Sana hindi kayo nasaktan. Napanganga ako. Anong nangyayari? Bakit pupunta ako sa chairman's office? Bakit hindi sa kulungan? Miss, anong sabi ng boss? Umakyat daw po kayo sa office niya. Patay. Patay talaga. Finale. Pwede ba akong mag-CR saglit? Naiihi na ako eh. Kagat-labi kong tanong sa mga security ng building na nakabuntot sa akin. Pero lahat sila hindi man lang nag-respond. Ni hindi ako tiningnan. Hello, naiihi po ako. Nilakasan ko na this time ang boses ko. Pero wala pa ring epekto sa mga eardrums nila. Nakakaloka na talaga to. Kaya nung makasilip ako ng restroom, kaagad akong nagmadali sa direksyong yon. Kailangan kong makatakas. Kailangan kong gumawa ng paraan dahil may kutob ako may masamang mangyayari sa akin. Kapag tumuloy ako sa opisina ng boss na hindi ko naman talaga kilala. Walang iya, nakakaiyak. Minsan na nga lang ako gumawa ng mabuti, paparusahan pa yata ako. Dahil ba nagsinungaling ako? Walang iya. Sinikap kong makawala sa mga guards at makapasok sa CR. Pero bago pa man ako makalihis ng landas, inawakan ako ng 2 lalaki sa magkabilang kamay. Kung hindi ko iniisip ang ate ko, malamang napulbos na ang dibdib ng mga mayayabang na guards na to. Akala siguro hindi ko sila kayang pagsabay-sabayin patumbahin. Lintik lang talagang walang gante. Sa oras na makawala ako dito, lahat ng nambuisit sa akin bibigwasan ko talaga. Mahinahon akong sumama sa kung saang impyerno man ako nila balak dalhin. Di bale, uutuin ko na lang ang boss. Pagkakataon ko na to, baka kilala nito si Brian Villamor. Eh di blessing in disguise pa pala to kasi tumulong ako sa matanda kanina. Nandito na tayo. Office of the CEO. CEO? CEO nga napatawag sa akin. Shit, boss ni ate talaga to. Nanginig ang tuhod ko bigla. Kakalbuhin talaga ako ni Rochelle Garcia. Ano ba naman, Amanda? Saan ang utak? Nasa kalyo sa paa? Shit. Pumasok na po kayo. Ng isang guard. Akalain mo yun marunong pala silang magsalita. Akala ko mga robot lang sila na may speech defect. Parang matatanggal ang puso ko sa dibdib ko nang kumatok ang isang guard sa pinto at magsalita ang nasa loob. Come in. Hindi naman pasmadong kamay ko pero biglang napasman ang pihitin kong doorknob ng pinto. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Ano ngayon kung makulong ako? Nakulong na ako dati. Hindi na bago yun. I'm sure ilalabas ako ng mga kaibigan ko. Overnight lang sa presinto to. Chicken feed lang to sa akin. Kinakalma ko ang puso ko. Pero hindi ko magawa. Parang sasabog na sa lakas ang tibok. Hindi ko na alam kung normal pa ba ang kabang nararamdaman ko. Ang malamig at mabangong hangin ng aircon sa loob ng opisina ang unang nanuot sa ilong ko. Ang kwarto ng CEO ang pinakamagandang opisinang nakita ko sa buong buhay ko.
Mamahalin ang mga paintings na nakasabit sa paligid, pati lahat ng kagamitang nakapaloob mula sa mga upuan, bookshelves at maliliit na design na naroon. Talagang mapaghahalat ang isang napakayamang taong may-ari ng opisinang ito. Hinahagilap ng mga mata ko ang ate ko. Baka mamaya nandito ito't ito talagang nagpatawag sa akin para maligtas ako sa mga pulis na nag-aabang sa labas. Pero wala ni anino ng ate ko sa loob ng opisina. I heard that my strange little wife came over to see me. Narinig kong boses ng isang lalaki. Saka ko lamang napansin ang isang bulto ng napakatangkad na lalaking may suot na itim na executive suit. Matikas ang tindig ng lalaki habang nakapamulsang nakaharap sa glass wall ng opisina, kung saan nakikita ang makinang na mga ilaw ng syudad sa gabi. Naroon siya sa madilim na parte, kaya kahit na humarap na siya, ay hindi ko pa rin makita ang muka. Ang akala ko'y matanda na ang CEO. Maputi ang buhok, malaki ang tiyan at kulubot ang balat. Pero mukhang mali ako. Sa boses at tindig nito sa dilim, hindi ako maaaring magkamali. Batang-bata pa ang CEO. Napakagwapo ng boses nito. Hindi ko maipagkakaila iyon. Napakuyom ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit parang biglang nabuhay lahat ng kuryenteng dumadaloy sa katawan ko? Napalakas ang kuyom ng magkabilang kamay ko nang dahan-dahang maglakad ang lalaki patungo sa liwanag, kung saan makikita siya ng mga mata ko. Problem is that I can't recall ever marrying a woman before. So I decided to see you as I can probably remember you. Dagdag niya. Mas lalo akong natense. Halata namang nainis siya sa ginawa kong pagpapakilalang asawa niya kaya ako nasa harapan niya ngayon. Gusto kong sumagot. Pero pagkakaalam ko Greek siya. Maiintindihan kaya niya kapag nagtagalog ako? Of course, I'm not your wife. I don't even know you. Piling naman ito. Si Brian Villamor lang ang pakakasalan ko. Kaya huwag kang masyadong mag-enjoy na pinakilala kong sarili kong asawa mo. I was forced to do it. Your guard's attitude in the front gate is beyond horrible. What? You're forced to do it? Then the rest of his words were in Greek. Dumugo ang ilong at tenga ko. Magtagalog ka kung gusto mong maintindihan kita. Sagot ko. Wala akong ideya kung kaya niya ring intindihin ang wikang alam ko. Sorry po sa abala, Mr. CEO. Pero hindi naman po siguro isang malaking krimen ang ginawa ko. Ngayong nakita mo na ako, pwede mo na siguro akong paalisin. Paalisin? After going around my place telling everybody you're my wife? I can put you in jail for 10 years just by insulting my name like that. Insulting? Ha? So nakakaintindi din siya ng Tagalog. Mabuti. Paano naging insulto yun? Teka, sinasabi mo bang ganun ako kapangit para sabihin mong isang malaking insulto para sa iyong sinabi ko? Bakit? Nagagandahan ka ba sa sarili mo? Nakakapi ko ng tabas ng dila mo ah. Nagtitimpi lang ako dahil boss ka ng ate ko. Pero sino ka sa tingin mo? Ipakita mo nga yung mukha mo. Tatanggapin ko ang insulto mo kung kasing gwapo mo si Brian Alex Villamor. Pero kung mukha kang basahan, sasapakin kita. Dumapo ang liwanag sa pisngi ng boss nang bumukas ang ilaw sa parteng kinaroroonan niya. Nakagat ko ang dila ko. Natahimik ako nang wala sa oras. Pakiramdam ko nalunok ang vocal cords ko. Brian Alex Villamor, the second throne holder, Bachelor Tycoon number 2, and for some insane work of fate, he's standing in front of me. Akala ko ba hindi mo ako kilala? But did you just mention my name? I think you did. Napalunok ako nang lumapit siya sa akin at pagmasdan ng mukha ko. Tiningnan niya rin ako mula ulo hanggang paa na para bang minamaliit ako ng sobra. As expected, he looked like perfection in person. He's flawless. He's godly. But his eyes was the coldest fire I've ever seen in my whole life. You know my name, and you go around telling everybody I'm your husband. That doesn't sound so nice. Should I be threatened? Hindi ko alam na ikaw ang boss dito. Kilala kita dahil sikat ka. Member ka ng Bachelor Tycoon. Hindi ako sikat. Ang Bachelor Tycoon ay kilala lang ng mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Kaya nakapagtatakang kilala mo ako. Pinaakit mo ba ako dito para insultuhin? Hindi ko alam kung bakit ganito kabigat ang nararamdaman ko sa mga sinabi niya. Dahil ba ilang taon kong sinambang taong ito, tapos ganito kasakit na mga salita lang ang maririnig ko?
Hindi ako mayaman, oo. Pero dahil ba hampas lupa ako, wala na akong karapatang makilala siya? Ano sa tingin mo? Sagot niya sa tanong ko. Hindi ko gusto na kilala mo ko. Mas lalong hindi ko gustong pinagkakalat mong asawa kita. Humahon ng matinding asar sa puso ko. Alam kong masama ang ugali niya. Alam ko kung anong klaseng pagkatao meron siya. Pero hindi ko akalaing ganito pala kasakit na manggaling mismo sa bibig niya ang pang-aalipusta sa pagkatao ko at sa kalagayan ko sa buhay. Pantay-pantay ang lahat pagdating sa pag-ibig. Hindi imposibleng pakasalan ng mayaman ng isang mahirap. Masyado lang talagang mayabang ang Brian na to. Tingin ko kailangan niya maturuan ng leksyon. Binabawi ko na. Kagaya mo, nandidiri akong sinabi ko yon. Ipakulong mo na ako ngayon para malaman ng lahat na hindi talaga kita asawa. Kasi nakakadiring magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kagaya mong inaamag ang pagkatao. Ang yabang mo. Umangat ang kilay ni Brian sa sinabi ko. Napatitig ako sa mukha niya. Ang mukhang pinangarap kong makita sa loob ng mahabang panahon. Nasa harapan ko na ngayon. Ano ngayon kung sobrang gwapo mo? Kung sobrang tangkad mo't kung sobrang bango mo? Hindi na kita gusto simula ngayon. Nagulat ako dahil ngumisi siya sa huling sinabi ko. Natutup kong bibig ko nang ma-realize ko kung ano-anong lumalabas sa bibig ko. Napahawak ako sa pisngi kong sobrang pula na sigurado. Sinundan ng tingin ni Brian ang kamay ko. Tapos ay napatitig sa mukha ko. Nag-vibrate nang wala sa oras ang puso at puson ko dahil sa mainit na titig niya. Sinasabi mo bang gusto mo ko dati? Hindi na ngayon. Nakagat ko na naman ang labi ko. Sinong niloko ko? Sarili ko? Tumawa na naman siya. Sigurado ka? Wala pang babaeng bumabawi ng pagkakagusto sa akin. Ako nang mauuna. Sigurado ka talaga. Itinaas ko lang ang noo ko. The moment I saw her face in the CCTV monitor back then, I was quite sure I didn't know her. But there's something about this woman I can't explain. Kaya ipinatawag ko siya sa opisina ko para kumpirmahin ang nararamdaman ko. Ngayong kaharap ko na siya. Hindi ko maipaliwanag ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Kakaiba sa pakiramdam, yung parang kilala siya ng puso ko. Pero hindi ko siya maalala. Tinitigan ko ang mukha niya. Matapos niyang sabihin gusto niya ako noon. Pero hindi na ngayon. Hindi ako dapat maapektuhan. Pero bakit parang sumakit ang dibdib ko? Ano bang nangyayari sa akin? Sigurado ka? Hindi mo na ako gusto? Pinagsisisihan ko talaga na ginusto kita. Nanatiling matigas ang anyo ng babae. Nanginginig na umangat ang kamay ko patungo sa pisngi niya. I felt the hot blood on her cheeks. Dahan-dahan kong hinaplos ang mukha niya hanggang makarating ako sa mga labi ng babae. Sudden flashes of unknown images came to my thoughts. Napapikit ako. Images came in blurred and chaotic sequence. I saw her in my mind. I saw her laughing, crying, and dying. And it struck my heart real hard. I felt the pain. I didn't know what came to me. I just found myself lowering my head and kissing her partly opened mouth. Sinubukan niyang magprotesta, pero saglit lang yon. When I deepened the kiss, when my mouth collided with hers, it was the sweetest thing ever. I felt her soul came out to welcome me. I felt like home. Strange. Kung hindi pa ako naupusan ng hininga, hindi ko siya bibitawan. Napatitig siya sa akin. Ganun din ako sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin ng magkaparehong ekspresyon ng mukha namin. Pareho naming hindi alam kung anong nangyari. Well, having a strange wife to visit me and make me flatter like this every day is I think not a bad idea. In fact, it's the best surprise ever. Naibulong ko. Ha? Maang nasagot niya. Napatawa ako. This is finally the first time in a very long time na tumawa ako at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong hiwaga ang meron sa babaeng nasa harapan ko ngayon. I probably will figure it out soon. Pero sigurado ako na hindi ako papayag na lumabas siya ng opisina ko at mawala sa paningin ko. I said thank you for the surprise visit. Latraya mo. I said while hugging her tightly. It has been said that love is sweeter the second time around. Sobrang sarap magmahal. Sa kahit ano pang paraan ng pakahulugan nito. Ganun kahiwaga ang pag-ibig. May mga puso na magkalayo man magtatagpo't magtatagpong muli na tila ba nakatali na sa isa't isa. Mapalumang henerasyon o bagong panahon. Kagaya ng istoryang pag-ibig ni Amanda at Brian.
Hindi man tiyak ang hiwagang bumabalot sa kanilang mga pagkatao, ngunit namumutawi ang pagmamahal at isisigaw ng mga puso ang isa't isa sa nakaraang buhay man o sa kasalukuyan. Dito na po nagtatapos ang istoryang pag-ibig ni Amanda at Brian. Hope you like it, everyone. Thank you so much.